Yan, so isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, nandito po ulit tayo sa atin pong Rema Fields Live. Yan, so salamat po sa lahat po ng tumatangkilik, sa mga nasa kakasama po nating lahat para po tayo po ay lumakas spiritually. Amen po. Yan, so napakinggan nga po natin yung ibang mga kapastoran po natin. Amen po. Mga kapatid po natin sa pananampalataya kung paano po sila kinausap, kung paano po sila pinagpala po ng Diyos nito pong nagdaang Believers Camp. Amen po. Alam ko po na lahat po tayo ay kinausap ng Diyos. Lahat po tayo ay may bilin ang Diyos sa bawat isa po sa atin. And praise the Lord po. Dahil po ni minsan ay hindi po nagkulang na iparamdam at mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na po dun sa mga may pusong uhaw sa salita ng Diyos, sa mga may pusong uhaw sa anointing o sa presensya po ng Diyos. Amen po. And nakita po natin kung paano po kumilos po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen. And purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos po ay andun po ang pagsama niya. Amen po. Nakita po natin at ang team po ng camp po natin itong nakaraan ay sa Joshua 1:8 na sabi niya, kung susundin natin, sabi niya, ang salita ng Diyos, kung bubulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos, ang sabi niya, masasagana ka at magtatagumpay. Amen po. Andun po, ito po yung isang masasabi po natin na bilin sa atin ng Diyos. Ano po ang bilin ng Diyos? Wala pong iba, kundi ang salita po niya. Amen po. Sabi niya, ang salita ng Diyos ay bulay-bulayin po natin araw at gabi, nang sa gayon, kung masusunod natin ang nasasaad dito, sabi niya, sasagana ka at magtatagumpay. Amen po. So, ibig sabihin po, ang bilin po ng Diyos sa bawat sa atin ay alamin ang mga pangako ng Diyos, alamin po ang mga salita ng Diyos na para po sa atin, para po tayo po ay sumagana at maging matagumpay. Amen po. At alam niyo po, praise the Lord po kasi bakit ang dito po sa Rema Sampaloc, amen po, lahat po ng mga kasamahan ko po dito ay natuto po kaming lahat kung paano po mag-invest para po sa aming spiritual na pamumuhay. Amen po. Katulad po ng nabanggit po ni Pastor Marlon po nung nakaraan, sabi niya nung time na nagbigay po sila ng camp fee nila, down payment, nung dumating po yung 27, full na po yung payment nila para po sa camping. And praise the Lord po kasi ang bawat isa po sa amin ay tinuruan po kung paano po mag-invest sa spiritual life. And praise the Lord po kasi ang bawat isa po sa amin sa Sampaloc po ay nakapag full, amen po, din ng amin pong camp fee. And praise the Lord po, tayo po, ang bawat simbahan ay dumaan din po sa mga fundraising. Yan, para po sa transportation dahil hindi kumbaga sa amin po sa Quezon ay medyo malayo po papunta po ng Tarlac. And praise the Lord po, katulad po ng laging sinasabi po ng aming district sa amin, God will provide. Amen po. Yung bilang lingkod ng Diyos ay wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos lang. Kasi bakit? Gawain niya to at masasabi po natin na siya ang magkakaloob o siya ang magbibigay para po dito. Amen po. Andun po always yung pag-back up po ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa kanyang gawain. And praise the Lord po, before po ng camping ay may mga kasamahan po ako dito sa Sampaloc na kung saan ay meron po siyang, nung matagal na pong panahon na meron po siyang nararamdaman o may time na idinadaing po niya yung sa tonsillitis po niya. Yan, sa tonsil. So, bawal po ang matamis, bawal ang malamig. Yan, so hindi po talaga, pag pumupunta po dun sa bahay nila, hindi wala pong malamig na tubig. Yan, so bawal din po ang matamis. Yan, so pagka siya po ay nakakakain po ng matamis o nakakainom ng malamig, sumusumpong po agad yung sa tonsil po niya, sumasakit po agad. And lagi po siyang nakakainom ng antibiotic. Amen po. Pagka nagpapacheck up na po siya, lalagnatin na yan. Ayan, at wala na pong ibang iinumin, kundi mag-antibiotic na lang para po maibsan yung sakit na nararamdaman po niya.
And praise the Lord po, mula nung time na nakakilala siya sa Diyos at mula nung time na nagbabasa siya ng Bible, pinapakinggan po niya ang salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sabi niya, hindi ko din po alam, pero praise the Lord kasi hindi ko na po nararamdaman yung sakit. Kahit na uminom po siya ng malamig, kahit po na kumain na po siya ng matamis, alam niyo po hindi na po sumusumpong yung sakit. Amen po dun sa yung sa tonsillitis po niya. And praise the Lord po, alam niyo po nakailang camping na din po siyang nakasama, and ngayon pong Believers Camp ay nakasama po natin siya sa camping. And alam niyo po, dati sabi niya may mga yung sa asawa po niya, sabi niya may time na sabi niya parang medyo nawi-weirdohan ako kasi may time no nakikita ko yung asawa ko nagpi-praise pero bakit iyak ng iyak? Anong nararamdaman niya? May mga katanungan pa po siyang ganon. Amen po. Pero alam niyo po, sabi niya, Lord, iparamdam mo din sa akin kung ano yung ganong pakiramdam, ano yung nararamdaman nila sa mga ganong pagkakataon ng buhay nila kapag ka ikaw ay kumikilos na. Alam niyo po nung camping, nagpe-praise po tayo, and alam niyo po, sabi niya, hindi ko po alam kung bakit sobrang saya ng puso ko. Sabi po niya gano'n, parang overjoy, sobrang saya ng puso ko na nagpe-praise, pero hindi daw po tumitigil yung luha niya, yung iyak niya. Pinipigilan na daw po niya, pero sa sobrang saya niya, sabi niya gano'n, Lord, ito pala yung pakiramdam. Nung nag-ask siya sa Lord, nang sabi po niya gano'n na, Lord, gusto ko ring maramdaman. Alam niyo po, sabi niya, nagpe-praise, pero yung sobrang tuwa ng puso niya na, Lord, salamat kasi ganito pala yung pakiramdam. Alam niyo po, sabi niya, halos yung lahat ng nararamdaman niya, lahat ng dinadaing niya, alam niyo po, sabi niya, parang nahugot lahat eh. Amen po. And praise the Lord po kasi bakit, sabi niya, at nung time na yon, after ng praise na yon, kinausap ako ng Diyos. Alam niyo po, yung tinatanong niya sa Lord, ay nasagot po ng Diyos. Amen po. Nasasagot ng Diyos yung mga katanungan natin kung andun po yung puso nating uhaw sa Kanya. Amen po. And purihin po ang Panginoon. Glory to God po. Amen. And mayroon pa po kaming isang kasamahan din po na sabi niya ganon, ano ba yung mga dapat gawin? Amen po. Tinuro din po sa atin sa camping ano yung dapat gawin para masagot po yung panalangin po natin. Siyempre, unang-una, tayo po ay mananalangin. Pangalawa, tayo po ay magbabasa ng Bible. Pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. And number 3, sabi niya magpa-fasting. Sabi niya, nung time na itinuturo po yun ni Pastor Boy, sabi niya, okay, number 1, check. Sabi niya ganun, pray, nagpe-pray ako. Check na ako dyan. Number 2, Bible reading. Okay, praise the Lord. Sabi niya, check din ako dyan. Pagdating sa number 3, sabi niya parang, kaya, sabi niya ganun, nung time ng fasting, sabi niya ganun, parang medyo dito ata ako bumagsak, pumalya, sabi niya ganun. Kasi bakit? Sabi niya, hindi ko na nanonotice pala, sabi niya, dahilan sa kabisihan niya, sa trabaho, sa pag-aalaga ng anak, yan sa bahay po nila. Sabi niya ganun, hindi ko na pala nagagawa yung fasting, kasi sabi niya, dati ang alam ko, pag nagfa-fasting lang, parang seasonal lang, parang ganun, ang sabi po niyang ganun, parang seasonal lang ang fasting, pero hindi pala, kailangan tayo, sabi niyang ganun, tayo po ay kumbaga, always na sensitibo ang espiritu natin sa espiritu ng Diyos. Amen po. And sabi niya gano'n, at ito yung pagkakataon na alam ko na gagawin ko itong 3 bilin na ito na kung saan alam ko darating yung time na yung pinapanalangin ko ay sasagutin ng Diyos. Amen po. And purihin po ang Panginoon. Amen. Sa lahat po ng ginawa po niya sa bawat isa po sa atin sa camping, sa lahat ng kasagutan at sa lahat ng bilin na natanggap po natin mula sa Kanya. At ang isa po nga nito, ang sabi nga po ni Pastor Boy nung nakaraan, okay, ito na yung time para para pagpalain ka ng Diyos. Ito na yung time na magiging milyonaryo ka. Sabi nga, sinong may gusto dito? Amen. So, lahat tayo. Amen po. And purihin po ang Panginoon kasi bakit? Gagawin po natin kung gusto po nating maging masagana ang pamumuhay, kung gusto nating maging matagumpay ang pamumuhay po natin, ang bilin po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay walang iba kundi pag-aralan at pagbulay-bulayan ang salita po niya, o ang bilin
o ang pangako po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po. And praise the Lord po, kasi sabi ko po nung before po, nung papunta pa lang ng camping, sabi ko, Lord, nag-expect po kami na lahat po kami na taga-Rema Sampaloc ay masasagot yung panalangin, masasagot yung mga katanungan po namin sa iyo. And praise the Lord po. Purihin po ang Panginoon dahil hindi po nagkulang ang Diyos para sagutin ang bawat katanungan ng bawat isa po sa amin. Amen po. And nakaka-bless po kasi nung nakaraang Sunday na nag-testimony po ang bawat isa, narinig po namin kung paano po sila kinausap po ng Diyos. At katulad din po ng narinig po natin sa mga kapastoran po natin nitong nakaraan, na ang Diyos po ay ni minsan ay hindi po magkukulang para sabihin sa atin kung ano yung kailangan natin gawin. Amen po. Minsan ang kailangan lang po natin ay kumatok. Ang kailangan lang po natin ay lumuhod. Ang kailangan po natin ay banggitin ang mga pangako po ng Diyos sa buhay po natin. Na kung sa gayon po ay yung ipinapanalangin po natin, yung mga katanungan po natin sa Diyos, ay masasagot po ng Diyos. Amen po. Ang sabi nga ni Pastor Boy po nung nakaraan, mas madali pong sumunod kaysa yung nakikinig lang. Amen po. Mas gusto yun ng Diyos. Amen po. Yung napakinggan mo nga, pero after that, hindi naman tayo susunod. Napag-aralan nga natin, nabasa nga natin, napakinggan natin ang salita ng Diyos, pero hindi naman natin ginagawa. Ngayon po, ang gusto po ng Diyos at ang bilin sa atin ng Diyos para po tayo ay sumagana at maging matagumpay, pag-aralan ng salita niya, pagbulay-bulayan, na kung saan nandun po na maitatanim po ito sa puso po natin. Amen po. Kasi ang sabi nga po sa atin, ang tinuro po sa atin na hindi tayo pwedeng sumugod agad sa isang labanan kung hindi po buo yung puso natin o hindi po buo yung pangako ng Diyos sa puso natin para gamitin po natin ito. Amen po. Sabi niya, kailangan dagdagan mo pa ng dagdagan ang faith mo, ang faith po natin. Walang iba kundi pakikinig ng salita ng Diyos at pag-aralan po ang salita po ng Diyos na nagiging sandata po natin. Amen po. And alam niyo po, ang sabi nga po ni Pastor Boy nung nakaraan, sabi niya, kung malapit ang espiritu natin sa Diyos, mas maririnig natin ang bilin niya, mas magiging malapit po tayo sa Kanya. Amen po. Kasi, ibig sabihin po, ang bawat isa po sa atin, kung malapit po tayo sa Diyos, mas maririnig po natin yung bilin niya sa atin. Mas maririnig po natin yung instruction po ng Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, nangyari nitong camping po sa amin, sa akin. Sabi nga, may correction, may encouragement. Amen po. At meron tayong kailangan gawin. Meron akong kailangan gawin, and purihin po ang Panginoon dahil always po na nakikipag-usap ang Diyos dun sa mga lingkod niya o dun sa mga anak niya na lumalapit sa Kanya. Amen po. And alam niyo po, nitong camping nga po ay kasama ko po yung dalawang anak ko. Yan. So, si Mateo po ay hindi po nakasama, pero sabi nga po namin, titigasan natin sa susunod. Hindi pwedeng hindi tayo kumpleto pagdating ng Believers Camp. Amen po, may pinapanalangin po kami, and I know and we claim po na mangyayari ito. Amen po. And alam niyo po, kasama ko po yung dalawang anak ko. Salamat po sa mga nakakasama ko po na magbuhat-buhat din kasi nga mabigat. Amen po, si 30. Pero alam niyo po, nitong nakaraan, sabi kong ganun, dumating yung time na, naku, anak, kailangan nating pong bumalik na nung sa room. Kasi tulog na, so walang ibang magbubuhat. Ayan, so ang nangyayari po, so nagstay, may time na service, nagstay po kami sa room. Pero alam niyo, sabi ko, Lord, mag-online ako, hindi ako papayag na bagamat nandito ako sa camping, pero nandito ako sa room, Lord, hindi ako papayag na hindi mo ko kakausapin. Hindi ako papayag, Lord, na hindi ko maririnig yung bilin mo. Hindi ako papayag, Lord, na hindi kita mararamdaman. Alam niyo po, nandun po ako sa room, yung anak ko po ay tulog na po doon, and habang nanonood po ako ng live, alam niyo po,
iyak ako ng iyak, nakataas po yung kamay ko, nakataas po yung mga kamay ko sa Lord, na Lord, ni minsan hindi ka nagkulang sa akin. Amen po, katulad po ng sinabi po ni Pastor Boy, tinuro po sa atin na hindi tayo pwedeng manatili dun sa nakaraan. Dahil ito tayo ngayon, ito yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Ito yung papahalagahan mo para manatili po tayo kung saan po tayo tinawag ng Diyos. Amen po. Yayakapin natin kung saan po yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, kung ano po yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen po. And alam niyo po, ang isa pong sinabi at ni-reveal po sa akin ng Lord ngayon, nung time na napanood po natin yung video, alam niyo po, sa totoo lang, nung nandun po kami sa pinakalikod, dahil nga po pagka may baby, pagka maingay, ay kailangan pong ilabas agad. Alam niyo po, nandun po kami sa likod habang pinapanood po natin nung time na yon yung video. Ang lakas po ng anointing eh. Amen po, ramdam pa rin po natin yung pagkilos po ng Diyos. And alam niyo po, nung time na yon, sabi ko, year 2011, sabi ko, purihin po ang Panginoon, katulad po nung kay Ate Giselle, nung time na lumapit siya, sabi niya ganun, Lord, mananatili ako sa paglilingkod sa iyo. Alam niyo po, nung time na yon, nag-graduate po ako ng college, 2010, nag-worker po ako, 2011, sabi kong ganun, Lord, makamit ko man ang lahat sa mundo, pero kung wala ka sa buhay ko, lahat ay useless. Amen po. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nakilala ko siya sa buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kinausap niya ako. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dun sa tiwala na ibinigay po niya sa akin, na pinagkatiwala po niya. Amen po. Ever since ay faithful ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo po, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos po ay laging nating kasama sa buhay natin. Amen po. And alam niyo po, sabi nga po nitong nakaraan, ang nagpe-prayer marathon na po tayo. Amen. Napag-aralan din po natin yan sa Divided Seminar. Alam niyo po, sabi nga, tayo po ang magiging dahilan, o tayo po sa atin po nakasalalay ang bansang Pilipinas o yung nation kung nasaan po tayo. Sa atin po nakasalalay, lalo na po ngayon, sabi nga, may bagyo na naman na parating, si Pipito, ang sabi niya ganun, super typhoon. Amen po. Alam niyo, nag-aantabi nga po kami dito sa Quezon, pero wala pa naman po kasi sabi nga nila maglalandfall pa lang, maglalag pa lang yung bagyo. Pero alam niyo po, pray, sa atin po nakasalalay. Sabi nga ni Pastor Boy, stop na muna lahat ng gawain. Tayo ay magpe-prayer marathon. Amen po. Hindi natin hahayaan na yung bagyong yan ay masalanta ang bansang Pilipinas ng sobra. Huwag nating hahayaan na yung bagyong na yan ay masasalanta kung nasaan tayo, kung nasaang lugar tayo. Amen po. And alam niyo po, sabi nga, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, panghawakan natin ang salita ng Diyos, i-confess natin ang pangako ng Diyos o ang salita ng Diyos, na kung saan, dahil sabi ng Diyos, hindi babalik sa Kanya ang mga salita niya nang walang nangyayari. Amen po. Manalig tayo, manampalataya po tayo sa Diyos, na bawat salita niya na lalabas din po sa ating mga labi ay mangyayari po ito. Amen po. Kaya, i-confess natin, sabihin natin ngayon na yung bagyong Pipito ay magiging mahina at parang dadaan lang yan sa bansang Pilipinas nang walang nangyayari. Amen po. Amen. Yan. So, praise the Lord. Ano po, kasi ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng bilin ng Diyos na kung saan po mas tataas at mas lalaki pa ang pananampalataya po natin sa Kanya kung patuloy po nating pag-aaralan ang salita po ng Diyos.
Amen po. So, purihin po ang Panginoon sa buhay po nating lahat. At na may naalala lang po akong kwento, pagdating po sa bilin. Ayan, yung isang tatay, dumating po yung time na itong lalaki pong ito ay kinasal. At nung time na nang kinasal na po sila nung kanyang kasintahan, ayan, kailangang umalis po nung lalaki para magtrabaho para po meron daw, pero para meron pong may gamitin po sila sa pamumuhay po nila bilang mag-asawa. Ngayon, nung time na yon, umalis po yung lalaki, naiwan na po yung kanyang asawa sa kanilang bahay. Umalis po siya at pumunta po, naglakad at lumayo na po dun sa bahay nila. Dumating po yung time, may nakita po siyang isang farmer. Yung may-ari po sa farm na kung saan nag-ask siya kung pwede po siyang maging assistant. Pwede po siyang magtrabaho po doon. Ngayon po, pumayag po yung may-ari. At nung time po na yon, siya po ay nagtrabaho ng ilang taon, matagal na panahon, 15 years, 10 years, 15 years, 20 years siyang nagtrabaho doon. At dumating yung time, ang sabi po nitong lalaking ito, ang sabi niya gano'n, aalis na po ako, babalik na po ako sa pamilya ko. Pero bago po nung nag-start po siya, tinanong po niya, pwede po ba na yung magiging sahod ko sa loob ng ilang panahon ay ibibigay nyo na lang po sa akin once na kung ako po ay nakapag-desisyon na aalis na. Pumayag po yung may-ari po ng farm. Ngayon po, nung time na nag-decide na po siya nga aalis, ang sabi niya gano'n, aalis na po ako, kukunin ko na po yung sahod ko sa loob ng ilang taon, uuwi na po ako sa pamilya ko. Ngayon po, eto pong amo po niya ay may binigay pong choice sa kanya. Sabi niya gano'n, ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo yung buong sahod mo at sa paglalakbay mo, maaaring marami kang madadaan ng hindi maganda. Baka maubos. Ngayon sabi niya, bibigyan kita ng isang tinapay pero may bilin ako sa'yo. Ngayon, nag-isip po itong lalaki. Ngayon sabi po niya gano'n, dahilan po sa napamahal po ako sa inyo at napamahal po ako sa gawain po dito, sabi niya gano'n, sige po, pipiliin ko po na yung tinapay na lang po ang dadalhin ko pa uwi. Ngayon po, sabi po nung amo niya, ito ang bilin ko sa'yo. Itong tinapay na ito ay wag mong kakainin. Kailangan itong tinapay na ito pagsasaluhan ninyo ng asawa mo pagdating mo. At nung time na yon, sabi po nung amo niya, at kung ikaw ay pauwi na, huwag kang dadaan sa shortcut. Ang dadaanan mo ay yung mahabang lakaran. Huwag kang dadaan dito sa shortcut. Sabi niya, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Sabi niya, at kung dumating yung time na ikaw ay maguluhan o masaktan sa paglalakbay mo o pagdating mo doon, sabing gano'n ng amo niya, huwag kang magagalit agad. Sabi niya, alamin mo muna kung anong dapat na solusyon o anong dapat gawin. So, sabi po niya gano'n, sige po, gagawin ko po. At ito po, nangyari, nung time na pauwi na po siya, dala-dala po niya yung tinapay na bigay sa kanya nung amo niya. At habang naglalakad po siya, excited siya kasi makikita na ulit niya asawa niya. Nung time na naglalakad po siya, dumating na po yung time na nakita niya po yung daan na papunta sa kanila na shortcut. At dito sa dinadaanan niya, naalala po niya yung bilin sa kanya ng amo niya na huwag kang dadaan sa shortcut. Magpatuloy ka lang kung saan ka dapat dumaan. Ngayon, sabi niya, kung sa shortcut, mas mabilis ako makakarating sa amin. Pero dahilan sa bilin sa akin ng amo ko, hindi ako dadaan sa shortcut. Dito ako dadaan sa mas malayong daanan, pauwi sa amin. Alam niyo po, hindi siya nag-shortcut, nagpatuloy siya sa paglalakad niya, and alam niyo po, pagdating ng mga kalagitnaan, mayroon po siyang mga nakasalubong na tao at ang sabi niyang ganon. Tinanong siya kung saan siya pauwi at sabi pong ganon, buti na lang hindi ka dumaan dun sa shortcut. Kasi may nangyaring inkwentro doon na lahat ng dumadaan doon
ay nakakawawa. Sabi niya ganun, buti na lang, after po nun, sabi niya, buti na lang nakinig ako dun sa bilin ng amo ko. Sabi niya pangalawa, nung time na nandun na po sila, sabi niya, pagdating niya dun sa bahay nila, nakita niya na yung bahay nila at meron siyang nakita niya yung asawa niya at nakita niya na meron pong lalaki na nakayakap sa asawa niya. Nung nakita niya yon, nasaktan siya. Pero nung time na yon, akala niya, sa sobrang nasaktan siya, akala niya pwede na siyang sumugod. Pero naalala niya yung bilin sa kanya ng amo niya. Sabi niya gano'n, kung masaktan ka man, huwag kang magagalit. Intindihin mo o isipin mo kung ano yung kailangan mo munang gawin. Alam niyo po, nagpalipas muna siya ng isang gabi para maibsan yung nakita niya o yung nararamdaman niyang sakit. Alam niyo po, nung time na umaga na pumunta siya dun sa bahay na nila at nung time nung nakita siya nung asawa niya, tumakbo yung asawa niya sa kanya at niyakap siya. Sabi niya, nagbalik ka. Salamat sa Panginoon. Nagbalik. So, niyakap. Nung time na yon, dun po kinausap nitong lalaki, yung asawa niya. Sabi niya, sa totoo lang, kagabi pa ako nandito. Pero may nakita kasi ako na kayakap mo o niyakap ka ng isang lalaki. Ngayon po sabi ng asawa niya, dahilan sa umalis ka noon, hindi ko na nasabi sa'yo na itong lalaking to na nakayakap sa akin kagabi ay anak mo. Anak na po pala nilang dalawa. Amen po. And nung time na yon, sabi niya, buti na lang nakinig ako sa amo ko na hindi ako pwedeng gumawa hindi ako pwedeng kumilos ng hindi maganda kapag ako ay nasaktan. Buti na lang nakinig ako sa amo ko. At pangatlong bilin po nung amo niya, sabi niya gano'n, yung tinapay na dala niya ay pagsasaluhan nila ng asawa niya. Alam niyo po, sabi niya, dala-dala niya yung tinapay. Nung time na yon, sabi nung asawa niya, pagsasaluhan natin to. Itong tinapay nito, alam niyo po, nung time na hinati yung tinapay, alam niyo po, nandun po at sobra-sobra pa yung sweldo niya na pinagtrabahuhan niya ng ilang taon, ng ilang panahon para sa pamilya niya. At ang sabi niya ganon, buti na lang nakinig ako sa bilin ng amo ko na yung ine-expect kong sahod ay sobra pa sa binigay niya. Amen po, nandun na napagpala po sila ng pamilya niya. At naalala ko lang po yung kwentong yun na kung saan ang bawat isa po sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, na kung mananatili po sa atin yung bilin o ang salita po ng Diyos, ang pangako po ng Diyos, sa bawat isa po sa atin. Kung gagamitin po natin ito, sabi niya, kung gagawin ninyo ang nakasaad doon, kung gagawin po natin o susundin po natin ang salita ng Diyos, ang sabi po ng Panginoon po sa atin, magtatagumpay ka at sasagana po tayo. Amen po. At tayo po ay sumunod sa bilin ng Diyos, tayo po ay sumunod sa mga pangako ng Diyos. Amen po. At na kung sa gayon, ang bawat lingkod ng Diyos at ang bawat anak po ng Diyos ay sasagana at magtatagumpay. Amen po. Nawa po ay ang bawat isa po sa atin ay napaalalahanan po na sa atin lahat, napaalalahanan po tayo ng Diyos. Amen po. At glory to God po. Salamat po sa Panginoon sa lahat po ng ginagawa niya at pagkilos po niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat o Lord God sa mga salita mo na ginagagamit po namin sa paglilingkod. Salamat o Diyos sa mga bilin mo, sa mga salita mo, sa mga pangako mo o Diyos na nagagamit po namin o Lord God sa ministry namin, sa personal na buhay namin o Diyos. Dahil Panginoon, ang bawat salita mo ay makapangyarihan at sinabi mo Lord God na hindi babalik sa iyo nang walang nangyayari o Diyos. Maraming salamat po Lord God sa pangako mo sa amin na kung masusunod namin o Diyos ang bawat salita mo Lord God,
ang pangako mo sa amin, kami po ay magiging masagana at magtatagumpay. Salamat po, O Diyos, sa bawat anak mo, Panginoon, na nakikinig, nanonood ngayon, sa bawat lingkod mo, O Diyos. Makita namin, O Lord God, na ang pangako mo ay mangyayari sa buhay ng bawat sa amin, O Diyos. Purihin ka, Ama. Purihin ka, O Panginoong Yesus, sa pangalan ng anak sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos.